Mabilis ang agos ng ilog sa ilalim ng tulay, parang naghahabol sa oras na hindi naman napapagod. Doon, sa lilim ng lumang poste na may bakbak na pintura, nakahilig ang isang batang payat na nakabalot sa sako, si Noel. 10 taong gulang pa lang siya, pero ang mga palad niya ay tila palad na ng matandang sanay sa trabaho. Magaspang, may hiwa, at paulit-ulit na nanlilimahid sa grasa at alikabok. Sa tabi niya nakausli ang isang karton na inuupuan niya tuwing gabi at nakapatong ang kapiranggot na bag na wala namang laman kundi isang basahang t-shirt at kapirasong lubid na ginagamit niyang pang-igting sa sako kapag umuulan. "Buboy, gising na!" Mahinang bulong ni Noel habang hinahaplos ang maliit na kuting na nakapulupot sa kanyang tadyang. "Kailangan na nating mauna sa ibang namumulot." Humiyok ang kuting, dumilat at dumikit sa baba ng bata. Tumayo si Noel at tumingala sa kalangitan na halos hindi makita mula sa umuusok na kalsada sa ibabaw. Umaga pa lang, pero maingay na ang trapiko, bumubulusot ang mga bus at jeep, at ang kaluskos na mga sapatos sa tulay ay parang ulan na tumutulo sa pandinig niya. Sinuksok niya sa bulsa ang maliit na piraso ng plastik na may natuyong tinapay. Nakatanggap siya niyon kagabi sa isang panaderya na naglilinis ng lumang estante at nagsimulang ayusin ang sako para maiwan niyang nakaayos ang kanilang tahanan. "Babalikan natin to, ha?" anya kay Buboy. "Huwag ka nang lalayo." Karga-karga ang kuting, tumawid siya sa gilid ng mga barandilya at sumuot sa makipot na daan patungo sa bangketa kung saan nagsisimula ang araw niya. Nakakabit sa leeg niya ang sirang lubid na inipit ang plastik na bote na ginawa niyang sisidlan ng tubig. Sa dulo ng daan, naamoy niya ang hinalong amoy ng mantika, usok at kape mula sa karinderyang nagbubukas. Napalunok siya. Sanay na ang tiyan niya sa pag-iintay. "Hoy bata!" Sigaw ng isang boses mula sa bangketa. Isang lalaki na nakaasul na apron, mukhang tagalinis ng tindahan. "Huwag kang dumikit sa tindahan, ha? Linis pa ko." "Sandali lang po," sagot ni Noel. Sabay lagay kay Buboy sa kanyang balikat. "Daraan lang po." Mabilis ang hakbang niya patungo sa unang destinasyon, ang lumang basurahan sa likod ng convenience store. Kilala niya ang schedule ng paghahakot dito. Kapag 7:00, nagsasalin sila ng mga bote at plastik na maaaring mapakinabangan. Sa gilid, may isa pang batang kasing edad niya, si Jomar, na bihirang makipag-usap. "Maaga ka," sabi ni Noel, nahihiya pero ngumingiti. "Naunahan mo pa rin ako kahapon," malamig na sagot ni Jomar, sabay sulyap sa sako ni Noel. "Ngayon, akin na to. Pwede naman hati tayo," mungkahi ni Noel. "Marami naman yan, pagma." Hindi na siya tinapos ni Jomar. Sinimulan na nitong hukayin ang laman ng basurahan. Umusok ang bahagyang nabubulok na mantika at ang sangkap ng amoy ay nagsanib sa malamig na hangin. Nagkupkob si Noel sa kabilang gilid, maingat na pumipili ng mga bote na buo, saka inilalagay sa kanyang sako. Naglalakad-lakad si Buboy sa paligid, sumusuyod na parang bantay. Nang makakuha siya ng sapat, 10 bote at ilang plastik na may marka, humina siya ng malalim. Alam niya kung saan ibebenta. Sa junk shop na isang kanto pa mula rito. Hindi malaki ang kita, pero sapat para pampili ng lugaw kapag pinalad. "Buboy, kaya pa?" tanong niya sa kuting. Tumugon ito ng mahinang meow, tila sumasang-ayon. Habang naglalakad, biglang umihip ang hangin at naalala ni Noel ang nanay niya, ang huling gabi na magkasama sila. 1 buwan matapos ang malakas na bagyo noong nakaraang taon, nilagnat ito ng matagal. "Anak, magbasa ka, ha? Kahit saan mo makita. Dyaryo, karatula, basta magbasa ka," sabi nito noon, hinihingal, habang hawak ang kamay ni Noel. Kinabukasan, hindi na ito nagising. Walang pera para sa burol. Isang kapitbahay ang tumulong mailibing sa malayong sementeryo. Simula noon, ang tulay ang naging bubong niya at ang bangketa ang naging sahig. Natigil ang alaala nang may kumaluskos sa kanyang harap. "Bata, dito ka lang ba?" tanong ng isang matandang nagwawalis. "May mga masasamang loob sa gabi. Ingat." "Opo," mahina niyang tugon. "Sanay na po ako." "Walang nasasanay sa gutom," sagot ng matanda.
sabay bato ng tingin sa sako ni Noel. Magpahinga kapag tanghali, huwag sobra sa araw. Napangiti si Noel bilang pasasalamat at nagpatuloy sa paglalakad. Sa junk shop, tinimbang ang kanyang dala. 15 pesos, sabi ng may-ari na halos hindi tumingin. Inabot ni Noel ang kamay, tinanggap ang barya at agad na itinabi ang 10 sa bulsa. Ipon. Ang 5, binilhan niya ng maliit na lugaw na may kaunting asin at paminta sa karinderyang. Hindi ganoon kahigpit sa mga palaboy. Nay, pahingi po ng kaunting sabaw para sa pusa. Pakiusap niya sa naglalagay na mangkok. Tik, sige, sagot ng tindera, sumusulyap sa paligid na parang ayaw makita ng iba. Pero huwag ka masasanay ha. Hindi po, nakangiting sagot ni Noel, sabay ibinaba ang mangkok sa tabi para kay Buboy. Panandalian niyang nakalimutan ng gutom habang pinanunood ang kuting na sabik na umiinom ng sabaw. Pagsapit ng tanghali, bumalik siya sa ilalim ng tulay. Inayos niya ang karton, tinupi sa dalawa para mas malambot, at inihilata ang sako sa dulo. Tinakpan niya ng lumang trapal ang gilid para hindi masyadong pumasok ang alikabok. Naupo siya, hawak ang baryang ipon at binilang 25 piso lahat mula sa mga nakaraang araw. Malayo pa sa kahit anong pangarap, pero ang makina ng pag-asa sa dibdib niya ay hindi pa rin tumitigil. Buboy, balang araw bibili tayo ng tunay na unan, bulong niya, yung hindi nangangamoy karton. Dumaan ang isa pang hapon sa pag-iikot sa mga basurahan sa iskinita at terminal. Minsan may nahuhuling piraso ng tinapay, minsan lata ng soft drinks na kaya pang ibenta. Sa isang sulok ng terminal, napadaan ng 2 lalaking nag-iinuman. Uy bata, halika rito! Sigaw ng isa. Ila nagbibiro. Gusto mo ng ulam? Inilahad nito ang plastik na may mangilan-ngilang piraso ng pritong isda. Napaatras si Noel. Natuto na siyang wag basta lalapit. Ayoko po, may dala na po ako, sagot niya sabay yakap kay Buboy. Hayaan mo na, pigil ng kasama ng lasing. Bata pa yan. Mabilis siyang umalis. Alam niya ang sariling mga hangganan. Huwag kakapit sa alok na parang madali. Huwag basta aasa sa maikling tulong na may kapalit. Kaya niyang maghintay. Kaya niyang mag-ipon. Sa kanya, mabigat ang bawat pisong pinaghirapan. Pero mas mabigat ang dignidad na ayaw niyang isuko. Pagsapit ng dapit hapon, muling bumalik si Noel sa ilalim ng tulay. Kumupkop ang anino sa kanilang pwesto at ang ingay ng kalsada ay tila naging himig ng isang lungsod na hindi natutulog. Binuksan niya ang maliit na plastik ng tinapay, pinunit ang natira at ibinahagi kay Buboy. Masarap? Tanong niya, na parang may kausap na matagal na niyang kilala. Alam mo, minsan naiisip ko, kung may nanay pa ako, papagalitan niya ako kasi lagi akong marumi. Napatawa siya ng mahina, saka napahikab. Bukas, mas maaga tayo. Makakahanap pa tayo ng mas maraming bote. Umupo siya at tumingala. Sa pagitan ng mga kahabaan ng bakal sa tulay, may mga bituin na kumikislap kahit paano. Umikit siya sandali, pinakinggan ang kaluskos ng karton, ang mahinang pag-iyak ng hangin at ang dahan-dahang paghinga ni Buboy sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ilang taon pa ang bubuluin niya sa ganitong buhay. Alam lang niya, sa bawat pagmulat ng mata sa umaga, may isa na namang pagkakataon para maghanap, mag-ipon at huminga. Huwag kang bibitaw, Noel. Mahinang usal niya sa sarili. Kaya natin to. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tulay na naging tahanan niya, natulog si Noel na may yakap na kuting, isang sako bilang kumot at maliit na barya sa bulsa. Mga simpleng bagay na bumubuo sa pag-asa ng isang batang ulila na hindi pa natututo sumuko. Sa malayo, rumaragasa ang ilaw ng mga sasakyang dumaraan. Tila paalala na kahit ang lungsod ay tuloy-tuloy ang andar. At sa gilid, may isang batang kasabay din itong lumalaban sa bawat hakbang ng araw. Mabilis ang lakad ni Noel sa kalsada. Bitbit ang sako at ang ilang plastik na bote na pinaghirapan niyang pulutin mula sa mga basurahan. Katanghali ang tapat at tirik ang araw, kaya't halos pumikit ang kanyang mga mata sa sobrang silaw. Kasama niya si Buboy na nakasunod sa kanyang paanan,
maingat na humahakbang sa gilid ng bangketa. Ang plano niya ngayong araw ay pumunta sa may istasyon ng pulis kung saan madalas nagtatapon ng mga bote ng mineral water ang mga nagbabantay. Alam niyang makakakuha siya ng mas maraming ipapabenta doon. Pagdating niya sa gilid ng istasyon, mabilis niyang sinimulang suriin ang tambak na mga supot na nakalagay sa isang kahon. Maingat siya, baka mapagalitan kung may makakita. Pero bago pa niya mailagay sa sako ang ikatlong bote, may biglang malakas na sigaw mula sa loob. "Hoy, anong ginagawa mo dyan, bata?" Nagulat si Noel at napabitaw sa hawak. Dalawang pulis ang lumabas mula sa gate. Malalaki ang katawan, nakapusod pa ang isa at may hawak na yosi. Ang isa na may tila bagong gising, nakabukas ang butones ng uniforme. Humakbang sila papalapit kay Noel na halos mapaatras sa kaba. "Sir, bote lang po. Kukunin ko lang po." Nanginginig na paliwanag ng bata, ngunit agad siyang tinabig ng isang pulis. "Bote? Huwag mo akong niloloko. May nawawalang cellphone dito kagabi. Baka ikaw ang kumuha." Nanlaki ang mata ni Noel. "Hindi po, sir. Hindi ko po gagawin yon. Basura lang po talaga ang kinuha ko. Wala po akong ibang alam." "Wala raw alam?" Singhal ng isa, sabay hawak sa braso ng bata. "Ang baho mo, amoy kanal ka. Kung hindi ikaw, sino pa?" Ramdam ni Noel ang higpit ng pagkakahawak ng pulis. Napatingin siya kay Buboy na nagtatago na sa ilalim ng isang tricycle sa gilid. Ang puso niya ay parang malakas na tambol na ayaw huminto. "Sir, totoo po. Wala po akong kinuha. Wala po akong pera pambili ng cellphone. Bata pa po ako." Halos manginyak-ngiyak na sagot niya. Ngunit imbes na maawa, lalo siyang pinagtawanan. "Walang pera pero may oras magnakaw? Tingnan mo ang sarili mo. Nakasako lang, amoy basura. Bagay na bagay maging magnanakaw." "Sir, hindi po," sigaw ni Noel, pero agad siyang sinigawan. "Tumahimik ka. Gusto mo bang dalhin kita sa presinto at ipasok sa selda? Tingnan natin kung paano ka kikilos doon." Nanginginig ang tuhod ni Noel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa isip niya, kung ikukulong siya, sino ang mag-aalaga kay Buboy? Sino ang maghahanap ng makakain? Napatingin siya sa sahig, humihikbi, ngunit pilit na lumalaban ang paliwanag. "Sir, bote lang po. Tingnan niyo po ang sako ko. Puro bote at plastic lang po. Wala pong cellphone." Ngunit hindi na nakinig ang pulis. Pinilit siyang itulak palapit sa gate. Habang ang isa na may patuloy na nagsasalita. "Mga batang palaboy na katulad mo ang sumisira sa bayan. Mga salot kayo. Dapat talaga itinatapon na lang sa ilog." Sa mga salitang iyon, tila may apoy na unti-unting umusbong sa dibdib ni Noel. Sa loob ng maraming taon, sanay na siya sa gutom, sa pangungutya ng mga tao, at sa malamig na kalsada. Pero ibang klasing sakit ang idinulot ng mga salita ng pulis. Isang uri ng pang-aapi na hindi niya makakalimutan. May ilang nagdadaan na tao, pero walang nangahas na makialam. Naroon ang ilang vendor na patagong nanunood, at ang iba na may umiiling lang. Sa mata ni Noel, lahat sila ay parang naging saksi sa kanyang pagkakahiya. Maya-maya biglang may dumating na isa pang pulis na tila mas maamo ang mupa. "Ano na naman to?" tanong nito. Napansin si Noel na umiiyak. "Magnanakaw to. Baka siya kumuha ng cellphone kagabi," sagot ng unang pulis. "Sigurado ka ba?" balik tanong ng bagong dating. "Baka namumulat lang yan." Ngunit sumabat agad ang mayabang na pulis. "Huwag kang mangialam. Kita mo naman, marumi. Alam na." Hindi na nagsalita si Noel. Nanahimik siya dahil alam niyang wala rin siyang laban. Bitbit ang sako, dahan-dahan siyang tinulak palabas ng gate. "Lumayas ka na rito bago pa kita ipakulong. At kapag bumalik ka, siguradong hindi ka na makakalabas." Tumakbo si Noel papalayo. Halos hindi na makita ang daan dahil sa luhang naguunahan sa anyang mga mata. Uminto siya sa isang eskinita at napaupo sa gilid. Niyakap si Buboy na lumapit agad sa kanya. "Hindi ko naman ginawa, Buboy. Pero bakit ganun? Bakit ako pa ang sinisisi?" Mahinang pumiyok ang kuting, dumidikit sa dibdim ng bata. Sa sandaling iyon, natanim sa isip ni Noel ang unang binhi ng galit. Galit sa mga taong inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Hindi pa niya lubusang nauunawaan, pero ramdam niya na mali ang ginawa sa kanya. Isang alaala na hindi mabubura, isang sugat na hindi madaling gagaling. At sa murang edad, natutunan niyang hindi lahat ng nakasuot ng uniforme ay dapat igalang. Sa halip, natutunan niyang sa mundong ginagalawan niya,
kailangang matutong lumaban sa sariling paraan. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa karumi ang tingin sa kanya ng lipunan. Magkahalong gutom at takot ang naramdaman ni Noel matapos ang nangyaring insidente sa istasyon ng pulis. Habang nakaupo siya sa ilalim ng tulay, mahigpit niyang niyakat si Buboy na tila ba iyon na lamang ang tanging bagay na kumakapit sa kanya sa mundong walang awa. Ngunit sa halip na sumuko, pinilit niyang buuin muli ang lakas ng loob. Bata man siya, malinaw sa isip niya, kung titigil siya, mamamatay silang dalawa sa gutom. Buboy, bulong niya, kailangan pa rin nating maghanap bukas. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa awa ng iba. Kinabukasan, maaga siyang bumangon kahit malamig pa ang simoy ng hangin. Tinupi niya ang karton na ginamit nilang higaan at itinago sa gilid ng poste. Saka muling sinukbit ang sako sa balikat. Habang naglalakad, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga paa. Ngunit pinilit niyang igapang ang sarili patungo sa mga basurahan at tambak na maaaring magbigay ng kaunting kita. Sa bawat boteng pinupulot niya, iniisip niya ang halaga nito. 20 sentimos, 30 sentimos, bulong niya, para bang kinakausap ang sarili. Minsan, nakakaipon siya ng 5 o 10 piso sa maghapon. Kapag pinalad, umaabot ng 15. At sa bawat bariyang iyon, may isa siyang ginagawa. Tinatabi ang kaunti para sa bukas. Isang hapon, matapos ang halos 8 oras na pag-iikot sa palengke, nakapagbenta siya ng 3 kilong plastik. Nakatanggap siya ng 10 piso. Halos sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Buboy, may pambili na tayo ng lugaw. Agad siyang nagtungo sa karinderya sa kanto kung saan madalas siyang magmasidlang mula sa labas. Ngayon, nakapasok siya dala ang ilang barya. 1 pong lugaw, Nay, mahina niyang sabi, sabay abot ng 5 piso. Tiningnan siya ng tindera, si Aling Rosa na kilala sa pagiging istrikta sa mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuha nito ang pera at inilagay ang lugaw sa isang baso. Heto, pero wag kang gagawa ng gulo ah. Salamat po, tugon ni Noel. Sabay abot ng mampok sa gilid ng mesa. Pinaghati niya ang lugaw, kalahati para sa kanya, at ang sabaw ay inilagay sa takip para kay Buboy. Habang kumakain, ramdam niya ang init na bumaba sa kanyang sikmura. Matagal na siyang hindi nakakain ng mainit na pagkain, at tila iyon ang nagbibigay sa kanya ng bagong lakas upang magpatuloy. Habang pinagmamasdan siya ni Aling Rosa, napailing ito. Bata, bakit ba hindi ka nalang umuwi sa mga magulang mo? Napahinto si Noel, saka mahina ang tinig na sumagot. Wala na po akong uuwian. Wala na po sila. Saglit na natahimik ang tindera. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit sa mata niya may bahid ng awa. Mula noon, kapag dumaraan si Noel, minsan ay binibigyan siya ng kaunting sabaw o tira-tira, lalo na kapag sobrang payat na nito. Habang lumilipas ang mga araw, nakasanayan ni Noel ang ritmo ng kanyang buhay. Pumipitas ng mga bote, nagbebenta sa junk shop, kumakain ng lugaw kapag may kita, at nag-iipon ng barya para sa mga susunod na araw. Hindi man kalakihan, unti-unti niyang nararamdaman na may dahilan pa para magpatuloy. Isang araw, habang nag-iikot siya sa gilid ng eskinita, may nakita siyang nakakalat na lumang notebook. Marami na itong sulat at may ilang pahinang punit, ngunit may mga bakanting pahina pa. Pinulot niya ito at itinago agad sa sako. Sa parehong lugar, nakakita rin siya ng lapis na halos kasing ikli na ng daliri, ngunit may natitira pang kaunting pantulis. Sa ilalim ng tulay, inilabas niya ang notebook at lapis. Pinitigan niya ang mga pahina na puno ng mga sulat na hindi niya mabasa. Pinilit niyang iguhit ang mga letrang nakikita niya sa paligid. Ginaya niya ang nakapaskil na karatula ng bawal magtapon ng basura. B-A-W-L, bulong niya. Yan pala yun. Natuwa siya sa munting tuklas. Kahit walang nagtuturo, pinipilit niyang intindihin ang mga letra. At sa bawat paggalaw ng lapis, nadarama niya ang kakaibang kasiyahan. Parang nagbubukas ang isang pinto na dati nakasara para sa kanya.
Buboy, balang araw makakapagbasa din tayo ng libro. Masayang wika niya habang ipinapakita ang notebook sa kuting. Kahit grade 1 lang, kahit paano matuto lang ako. Lumipas ang mga linggo, mas naging maingat siya sa pag-iipon. Itinatabi niya ang kahit piso o 2 piso sa bawat kita. Nilalagay sa isang lumang lata na itinago sa ilalim ng karton. Alam niyang kulang iyon para makapag-aral, pero hindi niya pinapansin ang layo ng pangarap. Ang mahalaga, nagsisimula siya. Minsan, kapag dumadaan si Aling Rosa, nakikita niyang nagsusulat si Noel sa kanyang notebook. "Anong ginagawa mo riyan, bata?" tanong nito. "Nag-aaral po, kahit sarili lang," sagot niya. Napabuntong hininga ang babae. "Mahusay ka, pero kung gusto mong matuto, dapat may guro, hindi sapat ang sarili lang." Nang gabing iyon, nakahiga si Noel sa karton, nakapitig sa kisame ng tulay na puno ng kalawang at lumang pintura. Hawak niya ang notebook at ang maliit na lapis. Ang mga mata niya'y uno ng pagod, ngunit may kakaibang ningning, isang apoy ng pagnanais na umangat mula sa kalsada. "Hindi ako titigil, Buboy," bulong niya. "Balang araw, makakapag-aral din ako. At kapag nangyari yon, hindi na nila ako basta-bastang hahamakin." Habang umipikit siya, narinig niya ang kaluskos ng mga sasakyan sa ibabaw ng tulay. Para ay Noel, iyon ay tunog ng mundong patuloy na gumagalaw. At sa kanyang murang isip, malinaw na ang direksyong tatahakin niya. Magpupursige siya kahit ilang bote, kahit ilang plastik, basta't makarating siya sa pangarap na matutong magbasa, magsulat, at makalabas sa anino ng kahirapan. Lumipas ang ilang linggo at mas lalong tumibay ang disiplina ni Noel sa araw-araw na pamumulot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ramdam pa rin niya ang matinding kakulangan sa buhay. Madalas pa rin siyang gutom, madalas na nanginginig sa lamig sa ilalim ng tulay, ngunit hindi nawawala ang kanyang pagnanais na makaalpas. Isang gabi, matapos ang maghapong pangangalakal, napadpad siya muli sa karinderya ni Aling Rosa. Mainit ang ilaw na nakasabit sa labas at ang amoy ng sabaw na niluto ay kumakalat hanggang kalsada. Hawak niya ang 3 piso na naipon niya ng araw na iyon. Tumayo siya sa gilid ng tindahan, tinititigan ang mga mangkok ng lugaw na inilalabas para sa mga customer. "Hoy bata!" tawag ni Aling Rosa mula sa loob. "Ano na naman niyang ginagawa mo? Maghapon ka na yatang nakatambay." Nagulat si Noel at dali-daling hinugot ang barya mula sa bulsa. "Ate, Nay, pwede po bang isang lugaw kahit maliit lang? Eto po ang pera ko." Kinuha ni Aling Rosa ang pera, pero bago niya ihain, tinitigan muna niya si Noel mula ulo hanggang paa. "Ang payat-payat mo na, para ka nang dinadapuan ng hangin. Ikaw ba yung batang namumulot sa eskinita?" Tahimik na tumango si Noel. "Opo, ako po yun." Napabuntong hininga ang babae, saka siya binigyan ng lugaw na mas marami kaysa sa karaniwang tinitinda sa halagang iyon. "Sige, kainin mo na. Huwag mong papakawalan at baka may makasingit pa sa'yo." Halos hindi makapaniwala si Noel nang makita ang mangkok. "Salamat po, Nay," sabay upo sa gilid ng tindahan. Sa unang subo, ramdam niya ang init ng sabaw na bumaba sa kanyang tiyan. Para sa kanya, parang pista na iyon. Habang kumakain siya, lumapit si Aling Rosa at naupo saglit sa katabing bangko. "Marunong ka bang magsulat ng pangalan mo?" Umiling si Noel. "Hindi po, pero marunong po akong kopyahin ang nakikita ko." Napakunot ang noo ng Ale. "Sayang ka naman. Bata ka pa, pero kung hindi ka matututo, baka habang buhay ka na lang dito sa kalsada." Nakatungo lang si Noel, hawak ang kutsara. Ngunit tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng babae. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam na siya at bumalik sa ilalim ng tulay. Hawak pa rin ang mga salita ni Aling Rosa na paulit-ulit niyang iniisip. Kinabukasan ng gabi muli siyang bumalik sa karinderya. "Nay Rosa," mahinang tawag niya, "pwede po ba akong maghugas ng kaldero? Kahit bayad na lang lugaw?" Tinitigan siya ng babae. "Sigurado ka ba? Malalaki ang kaldero ko. Baka hindi mo kayanin?" "Kayang-kaya ko po," sagot ni Noel. May bahid ng determinasyon. At mula noon, tuwing hating gabi matapos magsara ang karinderya, tinutulungan ni Noel si Aling Rosa sa paglilinis.
Pinapasan niya ang mabibigat na kaldero, hinuhugasan ang mga kutsara at mangkok at pinupunasan ang lamesa. Sa kapalit, binibigyan siya ng lugaw at minsan tinapay. Isang gabi, matapos niyang hugasan ang lahat ng kaldero, lumapit si Aling Rosa na may hawak na papel at lapis. "Oh, Noel, subukan nga natin to. Isulat mo ang letra A." Nanlaki ang mata ni Noel. "Ako po? Oo, ituro ko sa iyo." Inilagay ng babae ang lapis sa kamay ng bata at hinawakan ang papel. "Ganito, iguhit mo ang dalawang pahilig na linya tapos dugtuman sa gitna." Maingat na sinunod ni Noel ang turo. Hindi pantay ngunit nabuo ang hugis ng titik A. "Yan ang simula," sabi ni Aling Rosa nakangiti. "Butas, B naman." Mula noon, naging parang guro si Aling Rosa kay Noel. Tuwing matapos silang maglinis, naglalaan siya ng ilang minuto upang turuan ang bata ng alpabeto. Minsan nagkakamali si Noel, pero hindi siya sumusuko. Tuwang-tuwa siya sa tuwing nagagawa niyang tama ang isang letra. "Boboy, tingnan mo!" Masayang ipinapakita ni Noel ang papel sa kanyang kuting habang nakaupo sila sa ilalim ng tulay. "Nakakasulat na ako ng pangalan ko, Noel." Tumugon si Boboy ng mahinang iyak para bang nakikibahagi sa tagumpay ng kanyang amo. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang naging malapit si Noel kay Aling Rosa. Hindi lamang ito nagbigay ng pagkain at kaalaman, kundi pati ng payo. "Noel, huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa dahil ulila ka. Ang mahalaga, may puso ka at may utak. Kung gagamitin mo yon, malalampasan mo lahat ng hirap." Sa tuwing naririnig niya ito, may kakaibang init na pumupuno sa dibdib ni Noel. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kanya. Isang hating gabi, habang nakatapos silang magsulat ng ilang letra, tinanong niya si Aling Rosa, "Nay, sa tingin niyo po ba, makakapag-aral pa ako kahit grade 1 lang?" Tinitigan siya ng babae, may halong awa at paghanga. "Oo naman, lahat ng bata may karapatang mag-aral. At kung patuloy kang magsisikap, darating ang araw na makakapasok ka rin sa eskwela." Napangiti si Noel at mahigpit na hinawakan ng lapis. Sa kanyang murang isipan, malinaw na nagkaroon ng bagong direksyon ang kanyang buhay. Hindi na lamang siya bata na namumulot sa kalsada. Siya ngayon ay batang may guro, may kaalaman at higit sa lahat, may pag-asa. Habang nakahiga siya sa ilalim ng tulay kinagabihan, hawak-hawak ang papel na puno ng letrang isinulat niya. Bumulong siya kay Buboy. "Hindi ako titigil, Buboy. May bukas pa pala para sa atin." Sa gabing iyon, mas maimbing ang kanyang tulog kesa dati. Dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Mayroong Aling Rosa na gumagabay sa kanya. At mayroong liwanag na unti-unting sumisilip sa dilim ng kanyang pagkabata. Mabilis ang pag-ikot ng mga araw para kay Noel. Sanay na siya sa rutang ginagawa, pumupunta sa palengke, namumulot ng bote, at tuwing gabi ay natututo ng alpabeto kay Aling Rosa. Bagaman hirap pa rin din, unti-unting lumalawak ang kanyang pananaw sa mundo. Ngunit habang natututunan niyang kumapit sa pag-asa, dumarating naman ang mga anino ng kapangyarihang inaabuso, ang mga pulis na kinatatakutan ng buong barangay. Sa lugar na iyon, kilala ang dalawang pulis na sina SPO1 Ramirez at PO2 Delgado. Malalaki ang katawan, malalakas ang boses, at mahilig mangikil sa mga vendor. Tuwing dumaraan sila sa palengke, nagsisitahimik ang mga tindera. Alam nyo na ang gagawin, sigaw ni Ramirez, sabay abot ng isang lata kung saan napipilitang maghulog ng 5 piso ang mga nagtitinda. Kapag may nagmatigas, pinipitik nila ang mesa ng tindahan o kaya'y tinatakot na ipasasara ang pwesto. Isang umaga, habang nagliligpit ng mga basyong bote sa likod ng palengke, nahuli si Noel ng 2 pulis. "Oh, eto na naman tong batang ito," ani Delgado. Nakangisi habang nakatayo sa harap ni Noel. "Anong ginagawa mo rito?" "Kundi po sir, namumulot lang po ng bote at plastik," sagot ni Noel. Naninginig ang kamay habang hawak ang isang sako. Ngunit mabilis na kinuha ni Ramirez ang isang karton na dala ni Noel. "Ano to? May nakaparadang kotse dito kadabi.
Sigurado akong dito ka rin nakatambay. Baka ikaw ang kumuha ng gamit sa loob. Nanlaki ang mata ni Noel. Hindi po sir, hindi po ako magnanakaw. Basura lang po ang kinuha ko. Basura raw? Pang-asar ni Delgado. Sabay tingin kay Ramirez. Bakit parang bago pa tong karton? Galing ka siguro sa likod ng kotse. Inilapit nila si Noel sa pader. Halos madikit ang likod niya sa batong malamig at puno ng lumang graffiti. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ng mga taong dumaraan, ngunit walang naglakas loob na lumapit. Ang mga vendor ay nagkukunwaring abala. Takot na baka sila naman ang pagbalingan ng pulis. Makinig ka, bata, sabi ni Ramirez. Mahigpit na hawak ang balikat ni Noel. Ayaw ka na naming makita sa kalsadang to. Sa susunod, kapag naabutan ka naming namumulot pa, siguradong sa kulungan ka na matutulog. Pero sir, wala po akong ibang tirahan. Halos tabulong na tugon ni Noel. Nangingilid ang luha sa kanyang mata. Hindi namin problema yon. Malamig na sagot ni Delgado. Kung ayaw mong mawala, umalis ka rito. Hindi ka pwede sa lugar na to. Sa mga salitang iyon, tila baga bumagsak ang lahat ng pag-asa ni Noel. Ang palengke ang nagsilbing pinagmumulan niya ng pagkain at ng kaunting kita. Ngunit ngayon, binabantaan siyang ipagkakait pa sa kanya ang iisang bagay na pinaghuhugutan niya ng lakas. Habang papalayo ang dalawang pulis, narinig pa niyang nagtatawanan ang mga ito. Sinan mo nga naman, Delgado. Ang tapang ng bata kanina, pero ngayon parang sisiw na nanginginig. Iniwan nila si Noel na nakaupo sa gilid ng kalsada. Mahigpit na yakap ang sako at ang karton na halos kunin sa kanya. Lumapit si Buboy at dumidikit sa kanyang tuhod, tila nakikiisa sa lungkot na nararamdaman niya. Buboy, anong gagawin natin? Mahinang tanong niya sa kuting. Kung aalis tayo rito, saan naman tayo pupunta? Hindi siya sinagot ng mundo. Ang tanging tugon ay ang ingay ng mga sasakyang dumaraan at ang mga yapak na mga taong nagmamadaling maiwasan siya. Ngunit sa kanyang murang dibdib, may unti-unting sumisibol na damdamin. Hindi na lamang takot, kundi galit. Sa murang edad, alam na niyang may mga taong abusado at handang apihin ang mahihina. Gabi na nang makabalik siya sa ilalim ng tulay. Inayos niya ang karton at inilatag ang sako. Hindi na siya kumain ng gabing iyon. Tinabig na lang niya ang tiyan na kumakalam. Pinilit niyang itulog ang lahat, pero paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sigaw ng pulis. Kinabukasan, maaga siyang muling pumunta sa karinderya ni Aling Rosa. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ng Ale nang makita siyang namumutla. Umiling lang si Noel. Wala po, Nay. Pagod lang po. Pero hindi nakaligtas kay Aling Rosa ang bakas ng takot sa kanyang mata. May ginawa ba sa iyo ang mga pulis? Seryosong tanong nito. Nanahimik si Noel. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sikmura at ang kaunting piraso ng lugaw na ibinigay sa kanya ng babae ang tanging nagbigay ng init sa malamig na umagang iyon. Habang nakaupo siya roon, pinagmamasdan ng mainit na usok ng lugaw, nagpasya siya sa sarili. Kahit anong gawin ng mga pulis, hindi siya susuko. Mayroon siyang notebook, lapis, at ang tiwala ni Aling Rosa, at kahit papaulit-ulit siyang itaboy ng mundo. Hindi niya hahayaang mabura ang mumunting pag-asa na unti-unti niyang naitatag. Ngunit hindi niya alam, ang mga pulis na iyon ay hindi pa titigil. At sa mga susunod na araw, higit pa ang ipaparamdam nilang pang-aapi. Isang pasimula ng mas matinding laban na kakaharapin ng batang palaboy. Gabi na at malamig ang hangin sa ilalim ng tulay. Si Noel ay nakahiga sa kanyang lumang karton, yakap-yakap ang kuting na si Buboy at nakabalot ng sako na nagsilbing kumot. Sa tabi niya ay nakatago ang lumang notebook at maiksi niyang lapis na parang mga kayamanang hindi matatawaran. Nakasulat sa ilang pahina ang mga letra ng alpabeto na itinuro ni Aling Rosa. Sa bawat pagsilip niya sa mga pahinang iyon, pakiramdam niya'y may dahilan siyang mabuhay bukas. Ngunit sa gabing iyon, hindi inaasahang dumating ang panganib. Mula sa malayo,
narinig niya ang yabag ng mga bota at ang malalakas na halakhak. Dahan-dahang lumapit ang dalawang aninong pamilyar, sina SPO1 Ramirez at PO2 Delgado. May hawak silang flashlight, tinututok sa gilid ng tulay. "Ayan, nandito na naman ang batang palaboy!" Sigaw ni Ramirez. Biglang bumangon si Noel, kinabahan at mabilis na itinago ang notebook sa ilalim ng karton. Niyakap niya si Buboy ng mahigpit. "Sir, wala naman po akong ginagawang masama. Dito lang po ako natutulog." Ngunit hindi siya pinakinggan. Lumapit si Delgado at sinipa ang karton na pinaghihigaan niya. Tumilapon iyon sa gilid ng kalsada. "Ano to? Ang kapal ng mukha mong gawing bahay ang tulay. Walang pwesto dito para sa mga tulad mo." "Ako lang po, sir. Wala naman po akong inaagrabyado." Nanginginig na tugon ni Noel. Hindi na nag-atubili si Ramirez at hinila ang lumang sako na nakabalot sa kanya. "Pwe, amoy kanal. Tapon na natin lahat to." Isa-isa nilang sinira ang mga gamit ni Noel. Ang lumang kumot na tinagpi-tagpi niya mula sa basahan ay inihagi sa kalsada at tinapakan. Ang natitirang karton ay pinunit at hinagis sa ilog. Pati ang notebook na nakasilip sa gilid ay kinuha ni Delgado. "Ano to? Marunong ka pang magsulat?" "Sir, akin po yan. Pakiusap po, wag niyo pong sirain." Halos sumisigaw na pakiusap ni Noel, sabay habol sa notebook. Ngunit mas mabilis si Delgado. Pinunit nito ang isang pahina, sabay tawa. "ABC, kunwari ka pang nag-aaral, palaboy ka lang. Walang patutunguhan to." At sa harap mismo ng bata, sinabuyan niya ng alikabok ang mga pahina bago itapon sa gilid ng kalsada. Halos mabingi si Noel sa tunog ng punit na papel. Para bang kasama ng notebook, inupunit din ang kanyang maliit na pangarap. Lumuhod siya sa kalsada at pinulot ang ilang pahinang tumilapon. Nanginginig ang mga kamay at dumadaloy ang luha sa pisngi. Samantala, napansin ni Ramirez si Buboy na nagtatago sa tabi ng poste. "Ano to? May alaga ka pang pusang payak? Dapat dito tinatapon na rin." Itinaas niya ang paa, wari sisipain ang kuting. "Wag, sir! Huwag po!" Mabilis na sigaw ni Noel sabay harang sa harap ni Buboy. Niyakap niya ang maliit na hayo, handang siyang tumanggap ng sipa, ngunit hindi na itinuloy ng pulis. Sa halip, nagtawanan silang dalawa. "Tingnan mo, Delgado," ani Ramirez habang humahagalpak. Mas pinoprotektahan pa niya ang pusang ito kaysa sa sarili niya. Palaboy na ulila pa, ngayon pati pusa kasama niyang naghihirap. Dagdag ni Delgado, sabay tapik sa balikat ng kasama. Nakakatawa talaga, hindi na nakapagsalita si Noel. Umiiyak na lang siya. Hawak-hawak si Buboy at ang ilang pahinang nagkapira-piraso. Ang sakit ng pagkawala ng mga gamit na iyon ay mas matindi pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya araw-araw. Pagkatapos magtawanan, tumalikod ang dalawang pulis at naglaad palayo. "Huwag na nating makita to rito bukas," sigaw ni Ramirez. "Kapag bumalik ka pa, siguradong kulungan na ang punta mo." Naiwan si Noel sa gitna ng daan, walang gamit, walang karton, walang kumot. Ang tanging natira ay ilang pahinang gusgusin at si Buboy na patuloy na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya'y namumula sa kaiiyak, ngunit wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang pagyakap sa maliit na kuting. "Buboy, kumikbi siya. Wala na tayong matutulugan, wala na tayong gamit. Paano na tayo bukas?" Humiga siya sa malamig na semento, walang sapin, walang pantakip. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang balat na parang mga palaso ng yelo. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, ngunit ang halakhak ng mga pulis ay parang umuukit sa kanyang pandinig. Sa mga oras na iyon, dama ni Noel ang tunay na bigat ng pagiging palaboy. Hindi lang ito tungkol sa gutom o lamig, kundi ang pagiging biktima ng pang-aabuso at panlilibak. Ang kaunting pag-asa na nakuha niya mula sa notebook at karton ay inalis sa kanya sa isang iglap. At habang nakahiga siya roon, tanging ang tinig sa kanyang dibdib ang nagbibigay ng kaunting aliw. Ang mahinang paghinga ni Buboy. Sa ilalim ng mga bituin, mag-isa siyang umiiyak, iniisip kung hanggang kailan siya mananatiling ganito. Ngunit kahit wala na siyang pag-aari, may isang bagay na hindi pa rin may aalis ng kahit sinong pulis.
ang kanyang pagnanais na mabuhay at makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Madilim ang paligid at patuloy ang ugong ng mga sasakyan sa kalsadang nasa ibabaw ng tulay. Sa gilid ng bangketa, nakaluhod si Noel, niyakap si Buboy na nanginginig pa sa takot. Ang mga pahinang pinunit mula sa kanyang notebook ay nakakalat sa semento, tinatangay ng hangin at umaabot sa kanal, kindiwan sa kanyang mga gamit, ni ang lumang kumot o ang karton na nagsilbing higaan ay wala na. Ang tanging hawak niya ay ang kuting na tanging kasama niya sa lahat ng hirap. Bakit? Bakit ganito? Humahagulgol na tanong ni Noel habang nakasubsob ang mukha sa balahibo ni Buboy. Ang tinig niya ay halos hindi na marinig sa pagitan ng mga busina at yabag ng mga nagdaraan. Sa kalsada malapit doon, may dumaang isang itim na kotse. Malinis ang pagkakakakintab ng pintura at ang ilaw mula sa poste ay sumasalamin dito na parang salamin. Ang driver na nasa loob ay si Mang Tonyo, isang lalaking nasa edad 50. May suot na simpleng barong at seryosong tingin. Hindi siya basta ordinaryong driver. Matagal na siyang nagsisilbi sa isang tanyag na negosyante na halos lahat ng tao sa lungsod ay nakakarinig ng pangalan. Habang tumitigil ang trapiko, napatingin si Mang Tonyo sa gilid ng tulay. Doon niya nasilayan ang isang batang payat na umiiyak habang hawak-hawak ang isang kuting at pilit pinupulot ang mga papel na naggalat. Sa di kalayuan, nakita pa niyang papalayong nagtatawanan ng dalawang pulis. Tila ba walang nangyaring masama para sa mga ito. Napakunot ang noo ni Mang Tonyo. Anong ginagawa ng mga pulis sa batang yon? Bulong niya sa sarili. Tahimik lang siyang nagmasid mula sa loob ng kotse, ngunit ang puso niya'y kumakabog. Alam niyang hindi tama ang kanyang nasasaksihan. Maya-maya, umusad ang trapiko. Bago tuluyang lumayo ang kotse, huling sulyap niya ay si Noel na nakaluhod pa rin sa bangketa. Hawak-hawak ang kanyang pusa, habang ang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi mapalagay si Mang Tonyo buong biyahe. Hindi mawala sa kanyang isip ang larawan ng batang iyon. Nang makarating sila sa bahay ng kanyang amo, agad niyang ipinarada ang kotse sa garahe. Ngunit bago pa siya bumaba, dumating ang mismong may-ari, si Alexander Tan, isang tanyag na CEO na kilala sa buong bansa. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod sa buong araw ng trabaho. "Tonyo," tawag ni Alexander habang inaabot ang kanyang maleta. "Parang may iniisip ka. Tahimik ka sa biyahe." Nag-alinlangan si Mang Tonyo, ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang sarili. "Sir, kanina po, may nakita akong bata sa ilalim ng tulay, malapit sa istasyon. Pinagtulungan siya ng mga pulis." Napahinto si Alexander. Napakunot ang noo. "Pulis? Anong klaseng pagtutulungan?" "Tinapon nila lahat ng gamit ng bata, sir. Karton lang at isang lumang kumot. May hawak siyang notebook pero pinunit-punit ng mga pulis." Umiiyak siya, niyakap ang kuting niya. Para bang wala na siyang natira. Tahimik si Alexander. Kinuha niya ang isang basong tubig mula sa mesa at saglit na nag-isip. Ang kanyang mga matay tila malayo ang tingin, ngunit ramdam ang bigat ng narinig. "Bata, sabi mo? Ilang taon palagay mo?" "Mga 10 o 11, sir." Payat na payat, marumi, pero halatang hindi masamang bata. Namumulot lang siya ng mga bote. "Wala naman siyang ginagawang masama," sagot ni Mang Tonyo, puno ng paninindigan. Napaupo si Alexander sa kanyang leather chair, hawak ang sentido. "At pulis pa ang gumawa niyan?" "Sir, hindi ko po napigilan ang sarili ko. Kailangan kong sabihin sa inyo, hindi ko maatim na makita na walang kalaban-laban ang bata. Kung nakita niyo siya kanina, para siyang nawala ng lahat ng pag-asa." Nagtagal ang katahimikan sa loob ng malawak na sala. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi nakabawas sa init ng emosyon na bumabalot sa dalawa. Sa isip ni Alexander, bumalik ang kanyang kabataan, ang mga panahong mahirap pa sila, bago siya naging matagumpay na negosyante. Naalala niya kung paano siya tinulungan ng ilang taong nagpakita ng malasakit sa kanya. "Tonyo,
Wika ni Alexander sa mababang tinig. Gusto kong dalhin mo ako roon bukas. Gusto kong makita ang batang iyon. Napaigtad ang driver. Sir, sigurado po kayo? Sigurado ako. Hindi ko hahayaang manatiling ganito ang bata. Kung totoo ang sinabi mo, kailangan siyang tulungan. At higit pa riyan, dapat managot ang mga pulis na umaabuso ng kapangyarihan. Tumango si Mang Tonyo, nakaramdam ng ginhawa. Opo, sir, dadalhin ko po kayo doon. Samantala, si Noel ay nakaupo pa rin sa gilid ng bangketa. Puno ng sugat ang kanyang murang damdamin. Ang notebook na minsan ay nagbibigay ng pag-asa ay ngayon nagkapira-piraso na. Yakap niya si Buboy at sa gitna ng pag-iyak ay bumulong siya. Hindi ako susuko kahit wala na tayong gamit. Sa dilim ng gabing iyon, walang kaalam-alam si Noel na may isang taong nakakita sa kanyang pagdurusa. Isang taong may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Ang saksi sa kanyang paghihirap ay hindi isang ordinaryong tao, kundi ang driver ng isang makapangyarihang CEO. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwento na magdadala sa kanya sa daan na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Mabigat pa rin ang katawan ni Noel nang sumapit ang umaga. Halos hindi siya nakatulog matapos ang pang-aabusong ginawa ng mga pulis. Wala na siyang karton, wala na ring kumot. Ang notebook na pinakaiingatan ay nagkapira-piraso at ang mga pahina nito ay tinangay ng hangin kagabi. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kuting na si Buboy at ang sugatang damdamin. Hawak-hawak niya ang kanyang maliit na sako na ngayoy halos walang laman. Nakaupo siya sa gilid ng bangketa, nakayuko at iniinda ang gutom na kumakalam. Sa paligid, abala ang mga vendor sa pagbubukas ng kanilang mga tindahan. Ang ilan ay lihim na sumusulyap kay Noel. Ramdam ang awa ngunit wala ring lakas ng loob na lumapit. Lahat sila'y takot sa mga pulis na nagmamando sa lugar. Bumalik sina SPO1 Ramirez at PO2 Delgado sa lugar. Nag-iikot at kunwari nagbabantay, ngunit alam ng lahat na sila'y naghahanap lang ng panibagong mapagdidiskitahan. Nang mapansin nilang naroroon pa rin si Noel, nagtawanan ang dalawa. "Oh, nandito pa pala ang palaboy na to," sigaw ni Delgado. "Hindi ba sinabi na naming huwag ka nang magpakita rito?" Tumayo si Noel, nanginginig at niyakap si Buboy. "Sir, wala na po akong ibang matutuluyan." Ngunit bago pa muling makapagsalita ang mga pulis, biglang nag-ingay ang kalsada. Isang konvoy ng itim at mamahaling sasakyan ang pumarada sa gilid. Mga SUV na makintab, may kasunod pang dalawang sasakyang mukhang escort. Nagbulungan ang mga vendor at ang ilan ay halos tumigil sa ginagawa. "Ay, sino kaya ang dumating?" tanong ng isang tindera ng prutas. "Parang kilala ko yung kotse na yan." Bulong ng isa. "Mga otse yan ng TAN Corporation." Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan. Mula rito, bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit. Mataas ang tindig at halatang sanay igalang. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at kahit simpleng nakatayo, halata ang kapangyarihan. Siya si Alexander Tan, ang tanyag na CEO na kilala sa buong bansa. Nagulat ang lahat. Ang mga vendor ay agad na napahinto. Pang-iba'y nag-ayos ng tindahan na parabang biglang dumating ang isang bisita mula sa langit. Ang mga mata nila ay nakatutok sa lalaking hindi nila inaasahang makikita sa gitna ng maruming palengke. Diretsyo ang lakad ni Alexander. Hindi niya pinansin ang mga nagbubulungan o ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang tinungo niya ay ang batang nakaupo sa bangketa, si Noel, na yakap-yakap si Buboy at nanginginig pa. Tumigil siya sa harapan ng bata. "Ikaw ba si Noel?" Malumanay ngunit matatag ang kanyang tinig. Napatigil si Noel, halos hindi makapagsalita. "Opo, sir." Lumuhod si Alexander para magpantay ang kanilang mga mata. "Narinig ko ang nangyari kagabi." Nagtitinginan ang mga vendor at ang dalawang pulis ay halos manigas sa kinatatayuan nila. Pareho nilang nakilala ang mukha ng dumating. Hindi lamang ito basta mayamang tao. Isa ito sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Lumapit si Ramirez, pilit na nagngingiti. "Sir, magandang umaga po. Ano pong..." Ngunit pinutol siya ng matalim na tingin ni Alexander. "Kayo ba ang pulis na nagtapon ng gamit ng batang ito?" Nanlamig ang dalawa.
Walang makasagot. Tila ba ang bawat salita na sasabihin nila ay magiging kasalanan? Ang dating mayabang at malalakas ang sigaw, ngayoy para silang mga pusang natakot. Muli, ibinalik ni Alexander ang tingin kay Noel. Huwag kang matakot, kasama mo na ako ngayon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Wala nang makakagawa sa iyo ng masama. Naluha si Noel. Sir, wala na po akong gamit. Pati pong notebook ko sinira nila. Sandaling natahimik si Alexander. Kita sa kanyang mukha ang lungkot at galit. Ang bagay na sinira nila ay hindi lang notebook, kundi ang pag-asa ng batang ito. Aniya sa tinig na malakas para marinig ng lahat. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay simang-ayon at may ilan ding napatingin sa mga pulis na ngayon ay pawis na pawis. Simula ngayon, dagdag ni Alexander, ang batang ito ay hindi na mananatili sa kalsada. At kayo? Turo niya kina Ramirez at Delgado, pananagutin sa ginawa ninyo. Walang mapasagot. Ang mga pulis ay nagkatinginan, nanginginig sa takot. Ang mga vendor naman ay napangiti. Sa wakas ay may isang taong makapangyarihan na humarap sa mga abusado. Hinawakan ni Alexander ang balikat ni Noel at itinayo ito. Halika Noel, isasama na kita. Habang papalayo sila, ang convoy ay nanatiling nakabukas, handang sumalubong. Ang mga vendor ay nagsimulang magpalakpakan at ang ilan ay napaluha. Si Noel bagamat naguguluhan, ay ramdam ang init ng kamay ng taong hindi niya inaasahang lalapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagtatanggol sa kanya. At sa unang pagkakataon din, nakita ng mga pulis na ang kanilang kapangyarihan ay walang halaga sa harap ng tunay na makapangyarihan. Hindi dahil sa armas o uniforme, kundi dahil sa respeto at yaman na may kasamang malasakit. At sa araw na yon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng batang palaboy na si Noel. Sa gitna ng palengke, huminto ang lahat ng ingay nang marinig ang tinig ni Alexander Tan. Ang boses niya ay malakas, matigas at hindi maikakaila ang autoridad na dala nito. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na itapon ang gamit ng isang batang walang kalabang-laban? Natigilan sina SPO1 Ramirez at PO2 Delgado. Ang mga vendor na dati tikom ang bibig ay ngayon nakikinig, nag-aabang ng susunod na mangyayari. Ang dalawang pulis ay nagkatinginan, para bang naghahanap ng sagot sa isa't isa. Sir, baka po nagkakamali kayo. Paunang wika ni Ramirez, pinipilit gawing mahinahon ang tinig. Hindi naman po namin tinapon, baka aksidente lang na. Ngunit hindi pa siya tapos ay putol agad ang salita niya. Aksidente? Pinunit ninyo ang notebook ng bata at itinapon ang lahat ng gamit niya sa kalsada. Aksidente ba yon? Matalim ang tingin ni Alexander. Ramdam ng lahat ang galit na nangingibabaw sa kanyang boses. Nag-aatubili si Delgado, pilit na nagtuturo kay Ramirez. Siya po ang may hawak ng gamit. Sir, ako po tinulungan ko lang siyang alisin. Aba, loko ka! Singit ni Ramirez, sabay turo kay Delgado. Ikaw ang sumipa sa karton niya at muntik pang sakta ng pusa. Nagtawanan ng bahagya ang ilang vendor. Hindi dahil sa katuwaan, kundi dahil ngayon lang nila nakita ang dalawang mayabang na pulis na nagkakandara pa at nagtuturuan. Ngunit agad ding natahimik ang lahat nang muling magsalita ang CEO. Huwag kayong magturo-turuan. Pareho kayong may sala at huwag niyo akalain na malilimutan na lang ito. Itinaas ni Alexander ang kanyang kamay at maya-maya'y lumapit si Mang Tonyo na tila may hawak na maliit na recorder. Lahat ng ginawa niyo ay may saksi. At kung kinakailangan, dadalhin ko ngayon sa ombudsman. Huwag kayong umasa na mapapagtakpan niyo to. Nang marinig ang salitang ombudsman, nanlamig ang mga pulis. Alam nilang hindi sila basta makafaligtas kapag ang pangalan ng Tan Corporation ang nasasangkot. Hindi lamang ito basta kumpanya. Isa itong higante sa negosyo. At lahat ng taong may mataas na posisyon sa gobyerno way kilala ang pangalang Alexander Tan. Sir, pasensya na po, nagkamali lang kami. Halos nagmamakaawa si Ramirez. Hindi na po mauulit. Oo nga po, sir. Bata lang naman po yan. Hindi po namin sinasadya. Nakikisuyo po sana, patawarin niyo kami. Dagdag ni Delgado, nanginginig ang tuhod.
pero hindi nila nakumbinsi si Alexander. Bata lang, iyon mismo ang dahilan kung bakit kayo dapat managot. Dahil bata siya, dapat ninyo siyang protektahan, hindi saktan. Ang pulis ay tagapagtanggol ng mahihina, pero sa ginawa ninyo, ipinakita nyo lang na kayo ang tunay na salot. Napatungo ang dalawa, halos hindi makatingin sa mga tao. Samantala, si Noel ay nakatayo sa tabi ni Alexander. Hawak pa rin si Buboy. Ramdam niyang nanginginig pa rin siya sa takot, ngunit ngayon ay unti-unting lumuluwag ang dibdib niya. Sa wakas, may nagsalita para sa kanya. Mag-sorry kayo sa bata, mariing utos ni Alexander. Halos hindi makapagsalita sina Ramirez at Delgado. Ngunit dahil sa presyon ng mga matang nakatingin at sa banta ng reklamo, dahan-dahan silang lumapit kay Noel. Pasensya ka na bata. Mahina at pilit na sabi ni Delgado. Hindi na mauulit. Sorry, dagdag ni Ramirez. Pilit na ngumimiti. Ngunit hindi makatingin si Noel sa kanila. Nakayuko lang siya, yakap si Buboy at halos walang maramdaman sa kanilang mga salita. Para sa kanya, huli na ang lahat. Ang sakit ng kahapon ay hindi kayang burahin ng mga salitang sorry. Ang punit na notebook, ang mga gabing nilalamig ng walang karton, at ang luha na hindi niya mapigilan, hindi iyon maibabalik. Tahimik siyang nakatayo hanggang sa muling nagsalipa si Alexander. Noel, wag mo nang isipin ang mga yan. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. At sila, sisiguraduhin kong mananagot sa ginawa nila. Nagpalakpakan ng ilang vendor. May halong pag-asa at tuwa sa kanilang mga mukha. Para bang matagal na nilang hinintay ang araw na may isang taong makapangyarihan na tatayo laban sa mga abusado. Ang mga pulis naman ay halos magmakaawa, pero alam nilang wala na silang laban. Ang pangalan ni Alexander Tan ay parang hatol na hindi nila matatakasan. Sa kanilang isipan, ang lahat ng pinagkatakutan nila ay nagsisimula ng maging totoo. Lumapit muli si Alexander kay Noel at inalalayan nitong tumayo ng tuwid. Halika na, may mas mabuting lugar para sa iyo kaysa sa kalsadang ito. Habang papalayo ang konvoy, naiwan ang dalawang pulis na pawis, tila nawala ng lakas. Ang mga vendor naman ay nagbubulungan, ang ilan ay nakangiti at ang iba'y napapailing. Ngunit iisa ang kanilang iniisip. Nagsimula na ang pagbagsak ng kapangyarihan ng mga mayayabang na pulis na matagal na nilang kinatatakutan. At para kay Noel, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may isang taong handang ipaglaban siya. Isang sandaling hinding-hindi na mabubura sa kanyang alaala. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa palengke, inalalayan ni Alexander si Noel papasok sa loob ng kanyang itim na SUV. Ang mga vendor ay nanatiling nakatingin, may mga ngiti sa kanilang muka at halatang natuwa sa naging tapang ng CEO. Sa kabilang banda, ang dalawang pulis ay naiwan na parang mga batang napagalitan. Pawis na pawis at halos hindi makatingin kanino man. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Noel. Hawak niya si Buboy ng mahigpit para bang sa oras na bitawan niya ito, mawawala rin ang lahat ng napitirang meron siya. Pinagmamasdan niya ang loob ng kotse, malinis, malamig at mabango, malayo sa napasanayan niyang amoy ng kanal at usok ng tambutso. Ngunit sa kabila ng kaginhawahan, dama niya ang taba. Noel, malumanay na sabi ni Alexander, ayokong bumalik ka pa sa palsada. Gusto kong sumama ka sa akin. Doon ka titira sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Noel at agad na napatingin sa sahig ng sasakyan. Sir, baka po hindi ako bagay sa lugar ninyo. Marumi po ako. Palaboy lang po ako. Gumiti si Alexander, ngunit seryoso ang kanyang tinig. Hindi kita tinatanong kung marumi ka o hindi. Bata ka at may karapatan kang mabuhay ng maayos. Hindi mo kasalanan mawalan ng magulang o matira sa kalye. Ang kasalanan ay nasa mga taong inaabuso ang tulad mo. Kaya gusto kitang kupkupin. Napakagat-labi si Noel. Ramdam ang luha na muling bumabalik. Sir, pwede po bang isama ko si Buboy? Siya lang po ang kasama ko simula pa noong iniwan ako ng nanay at tatay ko. Bahagyang natawa si Alexander at tinapik ang ulo ng kuting. Siyempre, kung importante siya sa'yo, importante rin siya sa akin. Kasama siya rin.
Doon lamang bumigay ang bata. Tumango siya, mahigpit na niyakap ang kanyang kuting. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng konting kapanatagan. Nang makarating sila sa mansyon ni Alexander, halos manghina si Noel sa laki ng bahay. Malawak ang bakuran, may fountain sa gitna at napapalibutan ng mga halaman na inaalagaan ng mga hardinero. Ang mismong gusali ay 3 palapag. May malalaking bintana at ilaw na tila bituin sa dilim ng gabi. "Halika!" wika ni Alexander habang binuksan ang pintuan. Pinangunahan siya ng 2 kasambahay na agad lumapit. "Ihanda ninyo ang isang kwarto para kay Noel." Nagkatinginan ng mga kasambahay, halatang nagtaka sa ayos ng bata, gusgusin, payat at amoy usok ng kalsada. Ngunit walang naglakas loob na magtanong dahil alam nilang desisyon ng amo ay hindi mababali. "Sir, baka po istorbo lang ako dito," mahinang sabi ni Noel habang naglalakad sa loob ng bahay. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga chandelier ay kumikislap sa kisame. "Hindi ka istorbo," sagot ni Alexander. "Gusto kong maranasan mong mabuhay tulad ng ibang bata. At mula ngayon, dito na ang tahanan mo." Inihatid siya sa isang silid na halos kasing laki ng buong espasyo sa ilalim ng tulay na kinamulatan niya. May malambot na kama, may kumot na puti, at may mesa at upuan. Sa gilid, may maliit na kabinet para sa kanyang mga gamit. "Totoo po ba ito?" halos pabulong na tanong ni Noel. Hawak ang gilid ng kama na para bang baka maglaho ito anumang oras. "Totoo," tugon ni Alexander. "Sa wakas, may sarili ka ng kwarto. Maaari mong dalhin dito si Buboy. Dito siya matutulog sa tabi mo." Napayakap si Noel kay Alexander, halos hindi makapaniwala. "Salamat po, sir. Salamat po." Ngunit hindi dito natapos ang sorpresa. Pagkababa niya ng gamit, inimbitahan siyang bumaba para sa hapunan. Pagpasok sa malaking dining room, nakita niya ang mahabang mesa na puno ng pagkain. Manok, gulay, sopas at tinapay. Ang halimuyap ng mga luto ay kumalam agad sa kanyang sikmura. "Umupo ka," anyaya ni Alexander. "Huwag kang mahihiya." Umupo si Noel sa dulo ng mesa habang si Buboy ay nakaupo sa maliit na basket na inihanda ng isang kasambahay. Nang ilapit sa kanya ang plato na may kanin at ulam, halos hindi siya makapaniwala. Minsan lamang siyang nakakain ng mainit na lugaw mula kay Aling Rosa. Ngunit ngayon, isang buong plato ng pagkain ang nasa harapan niya. "Sir, pwede po bang kainin ko lahat ito?" maingat na tanong ng bata. Ngumiti si Alexander. "Oo, Noel, para sa'yo lahat yan." Hindi na siya nag-atubili. Sa bawat subo, ramdam niya ang init ng pagkain na parang yakap ng ina na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya mapigilang maluha habang kumakain. "Salamat po," bulong niya. Muli, "Hindi ko po akalain na mararanasan ko ito." Matapos ang hapunan, bumalik siya sa kwarto, bitbit si Buboy. Humiga siya sa malambot na kama at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya kinailangan ipikit ang mata ng nakabalot sa sako o karton. Ang katawan niya ay nakalubog sa kumot na mabango at ang unan ay malambot. "Buboy," bulong niya sa kuting na nakapulupot sa kanyang tabi, "parang panaginip lang ito. Pero sana totoo na." At sa gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Noel. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na tahanan. Ang dilim ng nakaraan ay pansamantalang napalitan ng liwanag at sa kanyang murang isipan, nagsimulang umusbong ang bagong pag-asa. Ang pag-asang hindi na niya kailangang muling bumalik sa malamig at mapanganib na kalsada. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Alexander si Noel sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Malaki ang silid, puno ng mga libro at papeles, ngunit hindi iyon ang nakaagaw ng pansin ng bata. Ang mga estante na puno ng aklat ay tila mga kayamanang hindi pa niya kailanman nasilayan. "Noel," mahinahong wika ng CEO, "panahon na para ipasok ka sa paaralan. Hindi dito ka lang sa bahay matuto. Kailangan mong magkaroon ng tamang edukasyon." Napalunok si Noel at mahigpit na niyakap si Buboy na kasama niyang pumasok sa silid. "Sir, pero hindi po ako marunong. Baka po pagtawanan lang ako." Lahat ng bata ay nagsisimula sa wala, tugon ni Alexander. "Ang mahalaga,
Handa kang matuto at kung may mang insulto sa iyo, huwag mong hayaang masira ang loob mo. Nandito ako para ipagtanggol ka. Kinabukasan, maagang nagbihi si Noel ng bagong uniforme na ipinatahi para sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasuot ng damit na kupas at sako, kundi malinis na puting polo, kulay asul na pantalon at sapatos na bago. Habang tinititigan niya ang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang batang nakatingin pabalik. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang kaba. Habang sakay ng kotse papunta sa paaralan, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Sa loob nito ay may notebooks, lapis at ilang libro, mga gamit na dati pinapangarap lang niya. Pagdating nila sa isang pribadong paaralan, halos matulala si Noel sa laki at ganda ng gusali. Malinis ang pasilyo, may mga bulaklak sa gilid, at ang mga estudyanteng naglalaro sa maluwang na bakuran. Habang bumababa siya ng sasakyan, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. "Uy, sino yon?" Bulong ng isang estudyanteng lalaki. "Parang hindi bagay dito, sapat ng isa. Ang itim ng balat, ang payat pa. Tingnan nyo, parang galing kalsada." Dagdag ng isa pang batang babae, sabay tawa. Nagsimulang manginig si Noel. Totoo nga ang kinatatakutan niya, pagtatawanan siya. Ngunit sa gilid nakita niya si Alexander na seryosong nakatingin. Wari nagpapaalala na hindi siya dapat sumuko. Sa unang linggo ng klase, nahirapan si Noel. Hindi niya maintindihan ang karamihan ng aralin. Nahuhuli siya sa pagbabasa. At kapag pinapasulat ng guro, mabagal at madalas mali ang letra niya. May ilang kaklase na palaging nagtataas ng kamay para sagutin ang mga tanong, habang siya ay nananahimik, nakatungo at halos hindi makapagsalita. "Hindi mo kaya rito," bulong ng isang kaklase habang palabas ng silid. "Mas bagay ka sa kalye." Ngunit hindi lahat ay laban sa kanya. May isang guro, si Ma'am Teresa, na agad napansin ang kanyang pagsisikap. "Noel, wika nito isang hapon. Huwag kang mahihiya. Nakikita kong nagsusumikap ka. Magaling ka kung bibigyan mo lang ng tidya ang sarili mo." Simula noon, tinulungan siya ni Ma'am Teresa pagkatapos ng klase. Inuruan siya ng tamang pagbasa mula sa mga simpleng pantig hanggang sa mahahabang salita. Minsan, binibigyan pa siya ng karagdagang papel para magsanay ng pagsusulat. Hindi rin siya bumitiw sa sarili niyang pagsisikap. Tuwing gabi, sa kanyang kwarto, inuulit niya ang mga aralin habang nakaupo sa tabi ng lamparang ilaw. Minsan, si Buboy ay nakahiga sa mesa, tahimik na nakikinig habang si Noel ay paulit-ulit na nagbabasa. "Ba, be, bi, bo, bu," bulong niya, kahit pa sumasakit na ang kanyang lalamunan. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating batang hindi marunong bumasa, ngayon ay nakakabuo na ng pangungusap. Ang sulat niya'y hindi na pasuray-suray, kundi maayos at malinaw. Sa bawat maliit na tagumpay, nakikita niyang ngiti ni Alexander at ang palakpak ni Ma'am Teresa. Ngunit hindi natigil ang tukso ng ilang kaklase. "Wow, marunong na siyang bumasa?" Biro ng isa, sabay tawa. Ngunit sa halip na umiyak, ngumiti lang si Noel at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa kanilang salita, kundi sa kanyang sariling determinasyon. Hanggang dumating ang araw ng pagsusulit. Sa harap ng buong klase, pinabasa ni Ma'am Teresa ang isang talata mula sa libro. Kinabahan si Noel, nanginginig ang kamay habang hawak ang aklat. Ngunit nang magsimula siyang bumigkas, malinaw ang bawat salita. Hindi siya tumigil, hindi siya nabaluktot, at sa huli natapos niya ng walang mali. Nagulat ang kanyang mga kaklase. Ang ilan ay napatingin sa isa't isa. Hindi makapaniwalang ang batang dati pinagtatawanan nila ay ngayon nakabasa ng maayos sa harap ng lahat. "Magaling, Noel!" Malakas na wika ni Ma'am Teresa. May halong tuwa at pagmamalaki. "Ipinakita mo na ang sipag at tiyaga ay kayang magpabago sa lahat." Napangiti si Noel at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kumpiyansa sa sarili. Unti-unti, ang mga pangarap na dati tila abot langit ay nagsisimulang maging totoo. At sa likod ng lahat ng iyon, alam niyang may dalawang tao na hindi siya pinabayaan.
si Alexander na nagbigay sa kanya ng pagkakataon at si Ma'am Teresa na nagbigay ng tiwala sa kanyang kakayahan. Mula sa pagiging batang palaboy na walang direksyon, unti-unti nang nakikilala ang sipag at talino ni Noel sa loob ng paaralan. At sa kanyang murang isipan, malinaw na, hindi dito magtatapos ang kanyang paglalakbay. Ito ay simula pa lamang ng mas mataas na pangarap na kanyang tatahakin. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang isalba ni Alexander Tan si Noel mula sa mapang-abusong kamay ng mga pulis. Ang batang dating gusgusin, namamalimos at natutulog lamang sa ilalim ng tulay ay ngayon ay ibang-iba na. Sa kanyang uniforme na laging malinis at plansado, dala niya ang kumpiyansa ng isang batang may kinabukasan. Sa bawat hakbang niya papunta sa paaralan, hindi na siya pinagtatawanan, kundi kinikilala na bilang isa sa mga pinakamahuhusay na estudyante. Congratulations, Noel! Ikaw na naman ang top ng klase, masayang wika ni Ma'am Teresa matapos i-anunsyo ang mga honor students sa kanilang seksyon. Ang mga kaklase ay palakpakan at kahit may ilan pa ring naiinggit, hindi nila maitatanggi ang talino at sipag ng batang minsang minamaliit. Bahagyang yumuko si Noel, mahinhin ang ngiti. Salamat po, ma'am. Hindi na siya ang batang natatakot humarap sa klase. Ngayon, sa bawat recitation, taas noo siyang nagsasalita. Kung noon ay nahihirapan siyang bumuo ng pangungusap, ngayon ay nakakapagpaliwanag na siya ng mahahabang sagot at nakikibahagi sa mga diskusyon. Sa bahay naman, si Alexander ay tila tunay na ama na sa kanya. Madalas silang maghapunan ng magkasabay at doon nila na pag-uusapan ang mga pangarap ng bata. Noel, tanong ni Alexander isang gabi, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Saglit na natigilan ng bata, ngunit may ningning sa kanyang mga mata nang sumagot. Sir, gusto ko pong maging engineer para makagawa ako ng mga bahay na matibay, para wala ng batang tulad ko dati na matutulog sa ilalim ng tulay. Napangiti si Alexander at tinapik ang balikat ng bata. Magandang pangarap yan. At sigurado akong maaabot mo dahil nakikita ko ang sipag at determinasyon mo. Samantala, si Buboy na dating maliit na kuting ay isa ng malusog na pusa. Madalas itong nakaiga sa gilid ng mesa habang nag-aaral si Noel. Kung dati sinasabayan niya ng bulong ang pagbabasa, ngayon ay kinakausap niya ang kanyang alaga habang gumagawa ng assignment. Buboy, tingnan mo, aniya isang gabi, sabay pakita ng isang maliit na project sa math. Kaya ko nang sagutin to, hindi ko akalaing magagawa ko. Tumugon ang pusa ng mahinang iyak na para bang sinasang-ayunan ang kanyang amo. At sa mga gabing pagod na pagod siya sa dami ng aralin, si Buboy ang kanyang kasama sa pagtulog, nagbibigay ng aliw at tahimik na suporta. Sa paaralan, hindi lamang mga guro ang humanga kay Noel. Pati ang principal ay napansin na siya. Noel, wika ng principal nang minsang tinawag siya sa opisina, hindi lang ikaw matalino. Ang pinapakita mo ay tunay na sipag at tababaang loob. Ipagpatuloy mo yan at siguradong malayo ang mararating mo. Nakaramdam si Noel ng init sa puso. Kung dati halos walang taong nakapansin sa kanya, ngayon ay unti-unti nang kinikilala ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi siya lumaki na mayabang. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagpakumbaba. Alam niyang lahat ng ito'y dahil sa pagkakataong ipinigay ni Alexander at sa piwala ng kanyang mga guro. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanyang kwarto, kumatok si Alexander. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Opo sir, mabilis na sagot ni Noel. Pumasok ang CEO at nakita ang mesa ng bata na puno ng libro at papel. Napatango siya, bakas ang tuwa sa kanyang mukha. Noel, proud na proud ako sa iyo. Alam mo ba, nung una kitang makita sa kalsada, hindi ko akalain na sa loob lang ng ilang taon magiging ganito ka na. Mahinhin ang ngibi ni Noel. Sir, kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat anak, sagot ni Alexander. Sabi Noel.
Ang tanging hiling ko lang ay ipagpatuloy mo ang pangarap mo dahil kapag natupad mo yon, sapat na iyon para masabi kong tama ang naging desisyon ko. Natigilan si Noel nang marinig ang salitang anak. Matagal na siyang walang naririnig na ganoong pagtawag mula noong pumanaw ang kanyang ina. Napaluha siya, ngunit agad niyang pinahid ang mata. Pangako po sir, gagawin ko ang lahat para maging engineer ako. At sa gabing iyon, humiga siya sa kanyang kama na puno ng determinasyon. Hindi na lamang siya batang nagtatangkang mabuhay mula sa araw-araw. Siya na ngayon ay batang may direksyon, may gabay at may malinaw na pangarap. Sa 3 taon na lumipas, natutunan niyang ang edukasyon ay hindi lang para sa kanya. Natutunan niyang balang araw, ang kaalaman niya ay magagamit upang tumulong sa iba. Ang batang palaboy na dating kinukutya sa lansangan ay ngayon ay naging huwaran, hindi lang sa paaralan, kundi pati sa mga taong nakakakilala sa kanya. At sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata tuwing umaga, hindi na niya nakikita ang madilim na kisame ng tulay. Ang tanawin na kanyang nakikita ay liwanag mula sa bintana ng kanyang kwarto. At sa kanyang dibdib, sigurado na siyang ang bagong simula ay nagsisimula na. Isang hapon, habang nag-aaral si Noel sa kanyang kwarto, kumatok si Mang Tonyo, ang matagal ng driver ni Alexander. May dalang dyaryo ito at may seryosong ekspresyon sa muka. Noel, wika niya. May balita tungkol sa mga pulis na sumira sa mga gamit mo noon. Agad siyang napatigil sa pagsusulat ng assignment at tumayo. Ano po yun, Mang Tonyo? Ibinuka ng driver ang dyaryo at itinuro ang isang pahina. Natanggal na raw sa serbisyo sina Ramirez at Delgado. Dahil sa reklamo ni Sir Alexander, sinuspindi sila at tuluyang tinanggal sa pwesto. Napalunok si Noel. May bahagi sa kanya na natuwa. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya. Ngunit kasabay niyon, naramdaman niya ang kaba. Mang Tonyo, baka po magalit sila. Baka po maghiganti sila kay Sir Alexander o sa akin. Umupo ang driver sa gilid ng kama at hinawakan ang balikat ng bata. Hindi ka dapat matakot. Malakas si Sir Alexander at marami siyang kakampi. Pero hindi natin pwedeng maliitin ang galit ng mga taong nawalan ng kapangyarihan. Kinagabihan, habang naghahapunan, hindi nakatiis si Noel. Sir, mahina niyang sambit. Totoo po bang natanggal na sa trabaho sina Ramirez at Delgado? Tumango si Alexander, nakaitig sa bata. Oo, at yun ang dapat mangyari. Hindi sila karapat-dapat magsuot ng uniforme ng pulis. Pero bakit? Natatakot ka ba? Nakatungo si Noel. Opo sir, baka po gumanti sila. Baka po kayo ang saktan nila. O ako. Ngumiti si Alexander, ngunit matatag ang kanyang tinig. Noel, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ang mga taong ganyan ay nawalan ng lakas dahil sa sarili nilang kasalanan. Ang pinakamahalaga, magpatuloy ka sa pag-aaral. Dahil ang kaalaman, iyon ang sandata na hindi nila kailanman maaalis sa iyo. Kumingin si Noel kay Alexander at naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi niya alam kung paano niya malalabanan ang ganitong mga sitwasyon. Ngunit malinaw na ang gabay ng CEO ang nagsisilbing ilaw sa kanyang landas. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang kwarto. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang bagong notebook na ibinigay ni Alexander upang palitan ang sinirang isa. Hinaplos niya ang makinis na pahina at dahan-dahang nagsimulang magsulat. Mga pangarap ni Noel, ang pamagat na inilagay niya sa unang pahina. Sa ibaba, isinulat niya, maging engineer. Gumawa ng matibay na bahay para sa mga mahihirap. Bumalik sa mga batang palaboy at turuan silang magbasa. Bantayan si Sir Alexander, gaya ng pagbantay niya sa akin. Hindi na muling matakot kahit kanino. Habang sinusulat niya ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang unti-unting pag-alis ng bigat sa kanyang dibdib. Oo, maaaring balikan siya ng mga dating bangungot, ngunit ngayon may malinaw na siyang direksyon. May mga taong sumusuporta sa kanya at higit sa lahat, mayroon siyang bagong dahilan upang magpatuloy. Kinabukasan, dinala niya ang notebook kay Ma'am Teresa sa paaralan. Ma'am, wika niya, ito po ang mga pangarap ko. Gusto ko pong magsikap para matupad ang mga ito. Ngumiti ang guro, bakas ang tuwa sa kanyang mga mata. Noel, kung ganyan ang puso mo,
Sigurado akong darating ang araw na makakamtan mo ang lahat ng ito. Tandaan mo, hindi hadlang ang nakaraan sa kinabukasan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil mangarap. Habang pauwi, si Noel ay nakatanaw sa malayong langit. Sa kanyang isipan, malinaw ang larawan ng kanyang pangarap. Isang mundo kung saan ang mga batang katulad niya ay hindi na kailangang magdusa sa gutom at pang-aapi. At kahit anong bangungot pa ang bumalik, handa na siyang lumaban dahil may bago na siyang lakas at ito ay ang kanyang pangarap na unti-unti nang nagiging totoo. 5 taon ang lumipas at si Noel ay hindi na basta estudyante lamang sa sekundarya. Sa tulong ng matinding pagsisikap, walang sawang suporta ni Alexander at gabay ng kanyang mga guro, nakamit niya ang isang bagay na halos imposibleng maisip noon, ang makapasok sa kolehiyo. At hindi lamang basta kolehiyo, nakatanggap siya ng buong scholarship mula sa isang prestihiyosong universidad dahil sa kanyang katalinuhan at sipag. Sa unang araw niya sa campus, suot ang bagong uniforme, ramdam ni Noel ang bigat at saya ng kanyang paglalakbay. Nakalapit sa kanya si Alexander bago pa siya pumasok. Noel, wika ng CEO. Ngayon nagsisimula ang panibagong yugto ng buhay mo. Tandaan mo, nandito lang ako sa bawat hakbang. Opo sir, tugon ni Noel, may ningning ang mga mata. Hindi ko po kayo bibiguin. Pinili niya ang kursong civil engineering. Para sa kanya, hindi yun basta hilig lamang. Ito ay pangarap na nagugat mula sa kanyang mga gabing nilalamig sa ilalim ng tulay. Sa bawat lecture, tungkol sa mga istruktura, pundasyon at plano ng mga gusali, lagi niyang naaalala ang mga batang nakahiga sa karton. Walang bubong, walang proteksyon laban sa ulan. Gusto kong gumawa ng mga bahay na matibay, madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaklase. Para sa mga batang tulad ko dati na walang masilungan. Hindi nagtagal, naging paborito siya ng mga propesor. Napansin nila ang kakaibang dedikasyon ni Noel. Kung ang iba ay nagrereklamo sa bigat ng mga proyekto, si Noel ay laging masigasig. Professor, pwede ko po bang dagdagan pa ng analysis ang plano? Tanong niya minsan, habang halos buong gabi hindi natulog para matapos ang kanyang project. Hindi ko akalain na may estudyante pang ganyan kaseryoso, sabi ng isang propesor. Ibang klase ka Noel, ipagpatuloy mo yan. Sa tuwing naririnig niya ang mga papuring iyon, hindi lumalaki ang ulo niya. Sa halip, bumabalik sa kanyang alaala ang batang nakayuko sa gilid ng kalsada, nanginginig sa lamig at niyakap lamang ang pusang si Buboy para makatulog. Isang gabi, matapos ang klase, umupo siya sa library upang tapusan ang kanyang homework. Habang nakatitig sa blueprint na ginagawa niya, napangiti siya. Kung nasaan man ako ngayon, hindi ko dapat kalimutan kung saan ako nanggaling. Pag-uwi, nadatnan niya si Alexander sa sala, nagbabasa ng dokumento. Sir, wika niya, pangako ko po, kapag natapos ako rito, babalik ako sa mga lansangan. Hindi para muling manirahan doon, kundi para tumulong. Gagawa ako ng mga bahay at paaralan para sa mga batang tulad ko dati. Inatong ni Alexander ang hawak na papel at tumingin ng diretso sa kanya. Noel, iyan ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa iyo. Ang tagumpay ay walang saysay kung para lang sa sarili. At alam kong ang puso mo ay para sa iba. Napaiyak si Noel, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Kung wala po kayo sir, wala ako rito ngayon. Pero panako ko, lahat ng ibinigay nyo ay ibabalik ko sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Habang lumilipas ang mga taon sa kolehiyo, mas lalo siyang nahubog bilang huwaran. Hindi lamang siya mahusay sa klase, naging inspirasyon din siya sa kanyang mga kaklase. Kapag may nahihirapan, siya ang unang lumalapit. Sige, tutulungan kita. Mas madali kung sabay nating gagawin. Madalas niyang sabihin. At sa bawat gabing mag-isa siyang nag-aaral, palaging nandoon si Buboy na ngayon ay matanda na, nakahiga sa tabi ng mesa, tahimik na bantay. Tuwing natatapos siya ng isang mahirap na project, hinahaplos niya ang ulo ng pusa. Naalala mo ba, Buboy? Dati sa ilalim lang tayo ng tulay, pero ngayon, tingnan mo kung nasaan na tayo. Naging malinaw kay Noel na ang kanyang pag-angat ay hindi lang para sa kanya. Sa kanyang notebook,
Patuloy siyang nagsusulat ng mga plano. Disenyo ng murang bahay na matibay sa ulan at bagyo, maliit na silid-aralan para sa mga batang palaboy at isang tahanan kung saan hindi na kailanman mararamdaman ng isang bata ang sakit ng pagkawala at gutom. Habang tumatagal, unti-unting nagkakabunga ang kanyang mga pangarap. Ang batang minsang itinapon ang gamit sa kalsada ay ngayon nakatindig sa loob ng silid-aralan ng unibersidad, puno ng pag-asa at determinasyon. At sa bawat araw, pinapaalalahanan niya ang sarili. Hindi ako titigil hanggang matupad ko ang lahat ng ito. Nang tuluyan ng matapos ni Noel ang kursong Civil Engineering, buong karangalan siyang nagtapos. Nakasuot siya ng toga, may medalya sa leeg at ngiting hindi matumbasan ng kahit anong kayamanan. Sa unibersidad, isa siya sa mga pinitingalang iskolar at ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na binanggit sa entablado bilang patunay ng kanyang sipag at husay. Sa gilid ng entablado, si Alexander ay nakaupo, palakpak ng palakpak. Sa kanyang mga mata, para bang nakikita niya ang isang anak na nagtagumpay. Noel, bulong niya habang papalapit ang binata matapos kunin ang diploma. Sabi ko na't mararating mo to. Sir, sagot ni Noel, nangingilid ang luha. Hindi po ako aabot dito kung hindi dahil sa inyo. Pero ngayon, oras na po para gawin ko ang pangako ko. Agad niyang tinukoy ang kanyang unang proyekto, isang maliit na siluman para sa mga batang palaboy. Hindi ito marangya, ngunit sapat para magbigay ng bubong, pagkain at kaunting edukasyon sa mga batang lansangan. Sir, paliwanag niya kay Alexander habang nakaupo sila sa opisina ng CEO. Hindi po kailangang malaki agad, kahit maliit lang muna, basta matibay at ligtas. Gusto kong makapagsimula, tulad ng pagsisimula ko noon. Tumango si Alexander, bakas ang tuwa. Noel, ako na ang bahala sa pondo. Gamitin mo ang natutunan mo. Ako naman ang tutulong sa mga koneksyon. Siguraduhin mo lang na matutupad ang pangarap mong ito. Hindi nag-aaksaya ng oras si Noel. Inilabas niya ang kanyang mga plano, mga drawing at blueprint na ginawa pa niya noong estudyante siya. Isang simpleng gusali na may 2 silid-tulugan, isang maliit na kusina at isang espasyong parang silid-aralan. Hindi marangya, ngunit may dignidad. Matapos ang ilang linggo ng preparasyon, bumalik si Noel sa lugar kung saan siya lumaki, ang ilalim ng tulay. Doon niya napiling itayo ang proyekto. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa mga basurang nagkalat at sa mga batang nakahiga sa malamig na karton, bumalik ang lahat ng alaala. Dito ako nagsimula. Mahina niyang bulong habang hawak ang lumang notebook na lagi niyang daladala. At dito ko rin sisimulan ang pagbabalik. Habang abala ang mga manggagawa, lumapit sa kanya ang ilang batang palaboy. Marurumi ang kanilang damit, payat at halatang gutom. Isa sa kanila ang nagtanong, "Kuya, anong ginagawa niyo rito?" Gumiti si Noel at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. "Gumagawa kami ng bahay para sa inyo, para hindi na kayo matulog sa karton, para may lugar kayong ligtas." Nabigla ang mga bata. "Totoo ba, kuya? May libre kaming bahay?" "Hindi lang bahay," dagdag niya. "May pagkain at aral din. Basta't handa kayong magsikap, tutulungan ko kayo." Sa araw ng pagbubukas ng silungan, maraming tao ang dumalo. Mga opisyal ng barangay, ilang guro at higit sa lahat, si Alexander na laging nasa tabi ni Noel. May ilang vendor din mula sa palengke na minsan ding nakasaksi ng hirap ng batang ito noon. Nang magputol ng ribon, halos hindi makapaniwala si Noel. Ang dating batang pinagtatawanan at inaapi, ngayon ay siya na ang nagbibigay ng pag-asa. Habang pumapasok ang mga bata sa loob ng silungan, nakita niya ang kanilang mga ngiti. At sa bawat ngiting iyon, parang nabula ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. "Kuya Noel, salamat!" Sigaw ng isa sa mga batang kumakain na ng mainit na lugaw sa kusina. Napaluha siya. "Walang anuman, basta mangako kayo. Mag-aaral kayo at hindi susuko." Sa sulok, lumapit si Alexander at tinapik ang balikat niya. "Noel, ito ang simula ng mas malaking bagay. Hindi lang proyekto ang ginawa mo. Ginawa mong posible ang bagong buhay para sa kanila.
Sir, tugon ni Noel, ito po ang pangarap ko. At habang may lakas ako, hindi po ako titigil. Habang lumulubog ang araw at ang liwanag ay sumasayaw sa dingding ng bagong silungan, tumayo si Noel sa gitna ng mga bata. Sa kanyang puso, malinaw ang isang bagay. Ang kanyang nakaraan ay hindi kailanman mawawala. Ngunit ang sakit nito ay nagbunga ng layunin. At sa araw na iyon, ang batang palaboy na dating itinapon sa kalsada ay tuluyang nagbalik. Hindi para muling magdusa, kundi para iligtas ang iba mula sa parehong pangungot na pinagdaanan niya. Lumipas ang ilang buwan mula nang mabuksan ang unang silungan para sa mga batang palaboy. Unti-unti itong nakilala sa komunidad bilang ligtas na tahanan para sa mga inabandonang bata at mga batang galing sa lansangan. Ang simpleng gusali na itinayo ay napuno ng tawanan, ingay ng mga naglalaro at awit ng mga batang natututo ng alpabeto at simpleng aralin. Si Noel, sa bawat araw na naroon ay nakikita ang sarili sa kanilang mga mata, ang batang minsan ding pinagmulan ng hirap at gutom. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa opisina ng silungan at nagbabasa ng mga papeles, pumasok si Mang Tonyo na may seryosong mukha. Noel, aniya, may balitang nakarating sa amin. Nakalaya na raw sina Ramirez at Delgado. Parang biglang lumamig ang paligid. Nabitawan ni Noel ang hawak na lapis at halos hindi makapagsalita. Ano po? Paano nangyari yun? Wala pang malinaw na detalye, sagot ni Tonyo. Pero may nagsabing natapos na ang kaso nila at nakahanap ng butas ang abogado. Ang mahalaga, nasa labas na sila ngayon. Agad na sumikip ang dibdib ni Noel. Bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng pang-aabuso. Ang pag-apak sa kanyang karton, ang pagpunit sa kanyang notebook, at ang halos pagsipa kay Buboy. Hindi na siya bata ngayon, ngunit ang alaala ng kanilang kalupitan ay sariwa pa rin. Kinabukasan, nakatanggap ang silungan ng mga bulong-bulungan. May ilang magulang na mga batang tinutulungan na lumapit kay Noel. Kuya Noel, sabi ng isang ina, may narinig kaming balita. Baka raw balikan ka ng mga pulis na yun. Natatakot kami para sa mga anak namin. Baka madamay sila. Napayuko si Noel, ramdam ang bigat ng kanilang pangamba. Naiintindihan ko po, mahinahong sagot niya. Pero mangako po ako gagawin namin ang lahat para ligtas ang mga bata. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ilang bata ang hindi na bumalik sa susunod na araw. Ang silungan ay tila nabawasan ng sigla. Sa bawat bakanting upuan, nararamdaman ni Noel ang kirot ng pagkatalo. Nang malaman ito ni Alexander, agad siyang dumating sa lugar. Noel, wika niya, huwag kang panghinaan ng loob. Ganyan talaga kapag may tumatayo para sa tama. Laging may balakid. Kaya kailangan nating maging matatag. Inutusan niya ang kanyang mga tao na maglagay ng karagdagang seguridad sa paligid ng silungan. Naglagay ng mga CCTV, nagtalaga ng gwardiya, at nakipag-ugnayan pa sa barangay upang masigurong may bantay gabi-gabi. Hindi ko hahayaang ulitin nila ang ginawa nila sa iyo, mariin niyang sinabi kay Noel. Ngunit kahit may seguridad, hindi maikakaila ang takot na dulot ng balitang iyon. Minsan, habang naglalakad si Noel pauwi galing sa paaralan kung saan siya nag-lecture bilang volunteer, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, may dalawang lalaking nakatayo sa sulok, nakapitig sa kanya. Hindi niya tiyak kung sila nga ba sina Ramirez at Delgado, ngunit sapat na ang kaba upang pabilisin ang kanyang mga hakbang. Pag-uwi, agad siyang sinalubong ni Buboy, na ngayon ay halos kasing laki na ng aso sa laki ng katawan. Hinaplos niya ito at bumulong. Buboy, may panganib pa rin, pero hindi ako pwedeng umatras. Kinabukasan, tinipon niya ang mga bata sa silungan. Alam kong may mga balitang kumakalat, sabi niya, nakatingin sa mga inosenteng muka. Pero gusto kong malaman ninyo na ligtas kayo rito. May mga bantay tayo at hindi po hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Pangako ko yan. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay. Kuya Noel, hindi ka ba natatakot?
Napangiti siya, bagaman may lungkot sa kanyang mga mata. Natakot din ako, oo. Pero mas natatakot ako na may bata pang matutulog sa karton at magugutom sa lansangan. Kaya kahit may panganib, mas pipiliin kong lumaban para sa inyo. Tumayo si Alexander sa gilid at nagdagdag, "Mga anak, huwag kayong matakot. Ang kasama ninyo ay hindi lang si Noel, kundi pati ako. At sisiguraduhin kong walang makakagambala sa inyo rito." Nagpalakpakan ng mga bata at kahit papaano, bumalik ang sigla ng silutan. Sa gabi niyon, habang nakaupo si Noel sa veranda ng gusali, tiningnan niya ang mga bituin at bumulong. Kung ito ang kapalit ng pagtulong, taanggapin ko. Basta wag na muling may batang dumanas ng hirap na pinagdaanan ko. At dun niya natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang pagtulong ay hindi laging ligtas at magaan. May mga panganib, may mga taong hahadlang, at may mga balang sumasalubong. Ngunit sa dulo, ang tapang dadala ng pagmamahal sa kapwa ay mas mabigat kaysa sa anumang banta ng takot. Sa kanyang puso, malinaw na, hindi na siya babalik sa pagiging batang natatakot sa ilalim ng tulay. Siya na ngayon ay isang Noel na handang lumaban, hindi para sa sarili lang, kundi para sa lahat ng batang nangangailangan ng tahanan at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan ng pangamba at pag-iingat, dumating ang isang palitang nagdala ng ginhawa sa puso ni Noel at ng lahat ng nasa silungan. Sa isang umaga, habang nagbabasa ng diaryo si Alexander sa hapagkainan, tinawag niya si Noel. "Anak," wika niya, "narito na ang hustisya. Sina Ramirez at Delgado tuluyan ng nahulong." Napatigil si Noel, hawak pa ang kutsara ng sopas. "Talaga po, sir?" "Oo," sagot ni Alexander. Malumanay ngunit matatag. May mga bagong ebidensya at testigo laban sa kanila. Hindi lang ang kaso mo ang lumabas, pati iba pang pang-aabuso na ginawa nila noon. Hindi na sila makakalaya pa. Naluha si Noel at napayakap kay Alexander. "Sir, salamat po. Nabunutan ako ng tinik. Hindi ko na kailangang matakot para sa mga bata." Mula noon, muling bumalik ang katahimikan sa silungan. Hindi na nag-atubiling pumasok ang mga batang dati natatakot. Lalong dumami ang lumapit para humingi ng tulong. At sa tulong ni Alexander, nagawa ni Noel na magtayo ng panibagong gusali sa Karatig Barangay. Hindi na isa, kundi 3 silungan ang nakatayo para sa mga batang lansangan. Sa bawat pagdiriwang ng pagbubukas, naroon si Noel, nakangiti at nakikipaglaro sa mga bata. At sa bawat batang nakakakain ng mainit na pagkain at natutulog sa malinis na kama, ramdam niyang natutupad na niya ang kanyang pangarap. Isang araw, inimbitahan siya sa isang malaking pagtitipon ng unibersidad kung saan siya nagtapos. Doon kinilala siya bilang huwarang kabataan at huwarang engineer na hindi lamang ginamit ang kanyang talino para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang kwento ni Noel, wika ng tagapagsalita, ay patunay na kahit gaano kalalim ang dilim ng nakaraan, may liwanag na naghihintay. At ang liwanag na yon ay nagiging mas maliwanag kapag ibinabahagi sa iba. Palakpakan ang lahat at habang umaakyat siya sa entablado upang tanggapin ang parangal, naalala niya ang sarili bilang batang nakaupo sa karton, umiiyak habang pinagtatawanan ng mga pulis. Sa loob ng kanyang dibdib, may boses na nagsabing hindi ka na kailanman babalik doon. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Alexander na may ngiting puno ng pagmamalaki. Ngunit may mas malaking sorpresa pa itong dala. Sa harap ng pamilya, kaibigan at ilang kasamahan sa negosyo, ipinakilala siya ni Alexander. "Mga kasama," sabi ng CEO, "gusto kong ipaalam na si Noel ay hindi ko lamang tinulungan. Siya ay itinuring kong anak at ngayon ay opisyal ko ng ampon at tagapagmana." Napatulala si Noel, halos hindi makapagsalita. "Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko." "Wala kang dapat sabihin," tugon ni Alexander. "Ang mahalaga, alam mo na hindi ka na kailanmang mag-iisa. May pamilya ka na at may pangalan kang ipagmamalaki." Nagpalakpakan ang lahat at sa gitna ng kanilang palakpak, hindi na napigilan ni Noel ang pagluha. Sa loob ng maraming taon, pangarap lang niya ang magkaroon ng sariling pamilya. At ngayon, hawak na niya ang lahat ng iyon.
Ngunit higit sa lahat, hindi siya nakalimot sa kanyang tunay na pangarap. Sa tulong ng kanyang posisyon at yaman, ipinagpatuloy niya ang pagtatayo ng mas maraming silungan. Sa bawat bagong gusali, mas marami pang batang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, makakain ng tama at magkaroon ng pag-asang mabuhay ng may dignidad. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng isang bagong tayong silungan, kasama si Alexander at ang matandang si Buboy na ngayon ay mahinana ngunit masayang nakahiga sa kanyang kandungan, tumingin siya sa langit. "Sir," wika niya, "natupad na po ang pangarap ko. Pero hindi po dito matatapos. Hanggat may batang natutulog pa rin sa karton, hanggat may batang umiiyak sa gutom, hindi po ako titigil." Tumango si Alexander at sa kanyang mga mata, bakas ang tuwa. "Alam kong hindi ka titigil, Noel, dahil hindi lang ako ang nakakita ng tapang at puso mo. Ang buong mundo ay makakakita rin. At sa gabing iyon, habang kumikislap ang mga bituin, malinaw na malinaw kay Noel. Ang batang minsang itinapon ang gamit sa kalsada ay ngayon nakatindig bilang huwarang lalaki, anak at tagapagligtas ng maraming bata. Hindi na siya kailanman magugupo ng takot dahil ang pangarap na minsang isinulat niya sa isang lumang notebook ay ngayon ay ganap nang natupad.